Ang mukha ng branch manager ay pumuti nang islide ko ang withdrawal slip sa marble counter. 400 milyon, bawat sentimo. Nanginginig ang kamay niya habang binubuhat ang papel, binabasa ang mga numero ng 2 beses, 3 beses, parang sinusubukang lutasin ang equation na hindi naman tama. Sa likod niya, nakatayo nang natigilan ng tiyuhin ng asawa ko. Nakabuka ang bibig, nawawala ang lahat ng smug superiority mula sa mukha niya na parang tubig mula sa sira na dam. 20 minuto na lang ang nakaraan, pinagtatawanan pa nila ako. Tinawag akong walang pinag-aralan na naging swerte lang. Sinabi na walang karapatan ang high school graduate na mag-manage ng totoong pera. Ngayon nakikita nila ang quarterly bonus nila na nawawala sa harap nila at hindi pa tapos ang ginagawa ko. Ako si Miguel Santos. 36 taong gulang ako at hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Hindi dahil hindi kaya, kundi dahil may mas mahalagang ginawa ako sa oras at pera ko. Habang ang mga kaklase ko ay nagkakautang sa tuition at naghahabol ng hangover sa dorm, natututo ako kung paano talaga gumagana ang pera. Pagka-graduate nila, nabayaran ko na ang unang rental property ko at sinasarado ang mga deal na magpapaiyak sa economics professors nila. Nakilala ko si Carla Reyes sa isang charity auction 3 taon na ang nakaraan. Siya ay 29, maganda sa effortless na paraan na may maitim na buhok at kayumangging mata na nakakapagpakalimot sa sinasabi mo. Nagtatrabaho siya bilang event coordinator para sa high-end fundraisers, yung klaseng babae na nakakapagpa-comfort sa mga milyonaryo habang pinapakiusapan silang magbigay. Nang tumawa siya sa pangit kong biro tungkol sa mahal na alak, alam ko na tapos na ako. Ang kasal namin ay lahat ng gusto ni Carla. Maliit, intimate, sa isang vineyard sa Tagaytay. Nandoon ang parents niya, mabait na tao na may successful na catering business. Ang kapatid niyang si Theo Reyes ay bagong graduate ng business program at agad na nag-uusap tungkol sa pag-disrupt ng industries. Pero may isang side ng pamilya niya na hindi ko pa nakikilala, ang mga De La Cruz. Ang kapatid ng nanay ni Carla, si Ramon De La Cruz, ang Chief Loan Officer sa Silangan National Bank, isa sa pinakamalaking regional bank sa bansa. Ang tatay niya, si Gerardo De La Cruz, ay naging presidente ng bangko sa loob ng 20 taon bago magretiro. At ang asawa niyang si Victoria ay galing sa old money, yung klaseng pamilya na may pangalan sa mga kalye. Binanggit ni Carla sila ilang beses, laging may halo ng pride at nerbiyos. Napaka-traditional nila, sabi niya, sobrang focused sa education at credentials. Kami lang maging totoo ka. Dumating ang dinner invitation 2 buwan pagkatapos ng kasal. Kinakabahan si Carla buong linggo, nagpalit ng damit ng 3 beses bago kami umalis, tinuruan ako ng mga topic na iiwasan. Huwag mong banggitin na hindi ka nakatapos ng kolehiyo, maliban kung diretsong itanong. Sabi niya, inaayos ang necktie ko sa pang-4 na beses. At kung itanong, sabihin mo lang na nag-business ka agad pagkatapos ng high school? Gawin mong parang intentional, hindi parang hindi kaya. Hinila ko ang kamay niya mula sa kwelyo ko at tiningnan siya sa mata. Carla, hindi ako nahihiya sa education ko. Mas malaki ang kinikita ko kaysa sa karamihan ng may PhD. Kung may problema ang pamilya mo ron, problema nila yon, hindi akin. Kumagat siya sa labi, yung maliit na galaw niya kapag nag-aalala. Alam ko, Miguel, gusto ko lang maging maayos ang gabi. Mahalaga sila sa akin. Ang estate ng mga De La Cruz ay eksakto kung ano ang inaasahan mo sa mga taong sinusukat ang halaga sa pedigree kaysa sa achievement. Bakal na gate, circular driveway, bahay na parang dinala mula sa English countryside. Kinuha ng valet ang susi ng truck ko na may halatang disdain. Siguro nagtataka kung bakit magmamaneho ng pickup sa ganitong lugar. Dahil bayad na to, gusto kong sabihin sa kanya. At dahil ginagamit ko ito para chekyuhin ang properties ko imbes na magkunwaring mataas ang ulo sa manual work. Si Ramon De La Cruz mismo ang nagbukas ng pinto, buhok na pilak at mamahaling pabango. Mga 55 siya na may mukha na mukhang friendly hanggang mapansin mo ang kalkulasyon sa mata. Miguel, sabi niya, inabot ang kamay. Marami nang sinabi sa amin ni Carla tungkol sa'yo. Bagamat medyo kulang sa detalye ang tungkol sa educational background mo. Hindi pa kami nakapasok, sinisiyasat na niya.
Matatag kong inabot ang kamay. Nagtapos ako sa Riverside High, tapos diretso sa business. Mas practical kaysa gumastos ng 4 na taon sa classroom. Medyo humigpit ang ngiti niya. Practical? Oo, siguro ganun ang tingin mo roon. Sa loob, ang bahay ay parang museum ng yaman at status. Original paintings sa dingding, muebles na mas mahal pa sa unang kotse ko, at saan man tumingin ka, diplomas. UP, Ateneo, Lasal. Hindi lang may education ang mga De La Cruz, ipinapakita nila ito na parang hunting trophies. Si Gerardo De La Cruz ang nakaupo sa sitting room. May scotch sa isang kamay at leather-bound book sa kabila. Mas matanda siya kaysa kay Ramon, mga 75, na may bearing ng taong hindi kailanman sinabihan ng hindi. Katabi niya ang asawang si Victoria, puno ng pearls at judgment. Ah, ang bagong kasal, sabi ni Gerardo. Tumayo para batiin kami. Carla, mahal, maganda ka pa rin. At ito siguro si Miguel. Sinabi ni Ramon na businessman ka. Real estate investment. Sinabi ko, specialize ako sa commercial properties at multifamily developments. Medyo tumaas ang kilay ni Gerardo. Interesting. Saan ka nag-aral ng business? UP? Ateneo? Lasal? Nag-aral ako sa totoong mundo, sir. Binili ko ang unang property ko sa 19 at natuto sa pamamagitan ng paggawa. Bumaba ang temperatura sa kwarto ng mga 10 degrees. Inilagay ni Victoria ang wine glass niya na may malambot na tunog na parang gavel ng judge. Kaya hindi ka nakatapos ng kolehiyo? Sabi ni Victoria, hindi tanong. Hindi ma'am. Hindi ko nakita ang punto sa pagbayad sa iba para turuan ako ng mga bagay na mas mabilis at mura kong matutunan mag-isa. Tumawa si Ramon, pero walang init. Talagang interesting na pananaw yan. Siguro nakaranas ka ng ilang limitasyon nang walang tamang credentials. Hinawakan ni Carla ang kamay ko. Tahimik na pakiusap na itigil ko na. Pero 15 taon ko nang itinayo ang business ko mula sa wala at hindi ako magsusori rito sa mga taong namana lang ang posisyon. Ang tanging limitasyon na naranasan ko, sabi ko ng kalmado, ay ang pakikitungo sa mga taong nagkakamali ng credentials sa competence. Makapal ang katahimikan na sumunod na parang pwedeng hiwain. Tapos tumawa si Gerardo, malakas na tunog na pumuno sa kwarto. May tapang pala. Bibigyan ko siya ng puntos doon, kahit kulang sa refinement. Ang hapunan ay ehersisyo ng subtle humiliation. Inupo nila ako sa pagitan ni Ramon at Theo, ang kapatid ni Carla na business grad, habang si Carla ay nasa kabila sa pagitan ng Tia at Tio. Bawat usapan ay parang dinisenyo para i-highlight ang kakulangan ko sa education. Theo, sabi ni Ramon, habang ipinapasa ang alak, kakapromote lang bilang senior analyst sa isang consulting firm, pinakabata sa history ng firm na umabot doon. Lahat salamat sa Ateneo Education. Siyempre, ngumiti si Theo. Ang network lang ay sulit na ang tuition. Kalahati ng clients ko ay frat brothers o professors na nag-recommend sa akin. Maganda yon, sabi ni Carla, ngumingiti sa kapatid. Si Miguel ay nagtayo rin ng impressive network. Lahat ng properties niya ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng relationships na binuo niya sa mga taon. Sigurado ako, sabi ni Victoria, na parang iniisip niyang ang network ko ay binubuo ng mga handyman at maintenance workers. Pero may saysay ang institutional connections. Yung klase na makukuha lang sa tamang education. Tumango si Ramon ng may karunungan. Talaga. Sa Silangan National, priority namin ang relationships sa alumni networks. UP, Ateneo, Lasal. Kapag significant capital ang pinag-uusapan, gusto mong alam na pareho kayo ng values at background ng tao sa harap mo. Uminom ako ng alak, hinayaan silang magpatuloy. Wala silang kaalam-alam kung ano ang inihahayag nila tungkol sa sarili nila sa bawat salita. Gaano kalaki ang real estate portfolio mo, Miguel? Tanong ni Gerardo, kung hindi ka magagalit. Kasalukuyang nasa 2 bilyon ang assets, sabi ko. Mix ng commercial at residential properties sa 3 rehiyon. Halos mabilaukan si Ramon sa kanyang itlog, P2. Bilyon, humigit kumulang, sabi ko. Magandang ilang taon. At paano mo pinopondohan ang mga properties na yan? Tanong ni Gerardo, nagkikick in ang instincts niya bilang banker.
Siguradong leveraged ka ng malaki. May leverage? Oo, pero cash ang binayaran ko sa karamihan. Lumalabas na ang hindi pagkakaroon ng student loans ay nagbigay ng maraming capital para sa investment. Nagkakalat ang tinidor ni Victoria sa plato. Sinasabi mo na may P2 billion kang real estate na minimal debt? Ang properties ay nagkakahalaga ng 2 billion, nilinaw ko. Mas mataas ang equity ko dahil binili ko ang karamihan sa below market value at nagdagdag ng value sa renovation. Tinititigan ako ni Ramon na parang nagsalita ako sa ibang wika. Imposible niyan. Nang walang institutional backing, nang walang tamang education at connections, walang nagtatayo ng ganyang portfolio sa 36. Ginawa ko, sabi ko ng simple. At ginawa ko, yon habang ang mga kaklase mo sa UP ay nag-aaral pa kung paano magbasa ng balance sheet. Inilagay ni Gerardo ang scotch niya. Tumigas ang ekspresyon. Bata, hindi ko gusto ang tono mo. Tinanggap ka namin sa bahay at sadyang antagonistic ka. Sa respeto, sir, wala akong ginawa kundi maging honest. Kayo ang gumugol ng buong gabi na nagpapahiwatig na kulang ako dahil pinili ko ang trabaho kaysa kolehiyo. Tinuturo ko lang na mali ang assumptions ninyo. Hindi assumptions yan, sabi ni Ramon ng malamig. Observations yan batay sa dekada sa banking. Ang mga walang tamang education ay hindi nagtatayo ng legitimate wealth. Nagiging swerte, gumagawa ng questionable decisions, at sa huli nawawala lahat kapag bumagsak ang market. Kaya ba nagtatrabaho ka pa sa 55? Tanong ko. Dahil ang tamang education mo ay nagbigay ng ganyang financial security. Namula ang mukha ni Ramon. Nagtatrabaho ako dahil passionate ako sa banking. Dahil may responsibilidad akong itaguyod ang standards. At nagtatrabaho ako dahil magaling ako rito, sabi ko. At dahil hindi ko kailangan ng credentials para patunayan ang halaga ko sa mga taong hindi naman mahalaga ang opinyon. Miguel, sabi ni Carla ng mahina, mahigpit ang boses sa stress. Baka dapat na tayong umalis. Hindi, sabi ni Gerardo, tumayo. Tama siya. Hindi maayos ang gabi na to at sa tingin ko mas mabuti kung umalis na sila. Bago umalis, hindi mapigilan ni Ramon ang isa pang last jab. Alam mo, Miguel, kung kailangan mo ng banking services na lampas sa basic checking accounts, ang Silangan National ay nakikipagtrabaho sa serious investors. Bagamat dapat kong i-warn ka, medyo strict ang requirements namin. Education at background checks ay bahagi ng due diligence namin. Ngumiti ako. Actually, kliyente na ako ng Silangan National. Mga 8 taon na. Nagbago ang ekspresyon niya sa surprise. Talaga? Saang branch? Sa downtown corporate branch kung saan hinahandle ang larger accounts. Gaano kalaki? Tanong ni Gerardo. Ang biyahe pa uwi ay tahimik sa unang 10 minuto. Nakaupo si Carla sa passenger seat, nakapikit ang braso, nakatitig sa labas ng bintana. Sa wakas nagsalita siya. Disaster yon. Itinuon ko ang mata sa kalsada. Sila ang nagsimula, Carla. Mula nang pumasok tayo, tinitingnan na nila ako pababa. Kaya kailangan mong gawing mas masahol. Humarap siya sa akin, may luha sa mata. Pamilya ko sila, Miguel. Gusto kong magustuhan ka nila. Ayaw nilang magustuhan ako. Gusto nila akong mag-sorry dahil hindi ako katulad nila at hindi ko gagawin yon. Pinahid niya ang mata ng galit. Wala kang kaalam-alam kung gaano kahiya yon. Si Theo ay nagte-text sa akin sa ilalim ng mesa na tinatanong kung ano ang problema mo. Parang gusto nang tawagan ng tiya ko ang security. Kung nahihiya ka sa akin, sabi ko nang maingat, baka mali ang napangasawa mo. Hindi patas yon, di ba? Ginugol mo ang buong linggo na tinuruan ako kung paano itago kung sino ako. Huwag banggitin to, huwag sabihin yon. Siguraduhin na hindi nila malalaman na high school graduate ka lang. Na parang kahiyahiyang sikreto dahil alam kong mangyayari ito. Nabasag ang boses ni Carla. Alam kong huhusgahan ka nila at gusto kong protektahan ka roon. Hindi ko kailangan ng proteksyon mula sa mga taong ganyan. Kailangan ko ng asawa na tatayo sa tabi ko, hindi magsusorry para sa akin. Pumasok kami sa driveway at bumaba si Carla nang walang salita pa. Diretso siya sa bedroom at isinara ang pinto. Tumayo ako sa kusina. Nakasuot pa rin ng necktie na maingat niyang inayos kanina at nagtaka kung mas mahalaga sa kanya ang opinyon ng pamilya kaysa sa naisip ko. Kinabukasan, gumawa ako ng desisyon.
Aalisin ko ang bawat sentimo mula sa Silangan Nasyonal at ililipat sa bangko na humuhusga sa kliyente batay sa account, hindi sa diploma. Petty siguro, pero kailangang matuto si Ramon de la Cruz na ang credentials ay hindi katumbas ng competence. Tinawagan ko ang downtown branch at nag-schedule ng appointment sa senior relationship manager. Tinawagan ko rin ang accountant at lawyer ko para siguraduhin na maayos ang lahat. Ano to? Tanong ng accountant ko, si Sarah. Family issues, sabi ko. Tiyo ni Carla ang nagtatrabaho sa bangko, nagka-ugly sa dinner kagabi, humiyaw si Sarah. Gaano ka-ugly? Ugly na sapat para isara ko ang account. Miguel, 400 milyon yung account na yan. Malaking paperwork trail ang gagawin mo. Mabuti, hayaan silang lumangoy roon. Nakaset ang appointment sa Biyernes ng 2 p.m. Hindi ko sinabi kay Carla. Malayo siya mula ng mag-dinner. Ginugugol ang gabi sa apartment ng kapatid niya. Siguro nakikinig sa masamang kwento tungkol sa ugali ko. Bahagi ng akin ay nagtataka kung ito ay magkakahalaga ng marriage ko. Pero mas malaking bahagi ang nakakaalam na kung hindi kayang tumayo ni Carla para sa akin laban sa snobbery ng pamilya niya, may mas malalim na problema kami kaysa sa masamang dinner party. Dumating ang Biyernes na may malinaw na langit at sense of purpose na hindi ko naramdaman sa mga linggo. Nagbihis ako ng pinakamagandang suit, yung suot ko sa major property closings. Kung magpapahayag ako, dapat maganda ang itsura. Ang downtown branch ng Silangan National ay monumento ng institutional banking. Marble floors, mataas na kisame, at sapat na mahogany para ma-deforest ang maliit na bansa. Naglakad ako lampas sa regular tellers patungo sa private banking section kung saan sineseryoso ang malaking pera. Mr. Santos, sabi ng receptionist na may professional smile, handa na si Mr. Reyes para sayo. Si Christopher Reyes ang senior relationship manager, matalim na lalaki sa 40s na tumulong sa pag-set up ng accounts ko noon. Kilala niya ang business ko, kilala ang numbers ko, at hindi kailanman tinanong ang education ko. Miguel, sabi niya, malakas na handshake. Buti nakita kita. Sinabi ng assistant mo na gusto mong pag-usapan ng account restructuring. Actually, Chris, nandito ako para isara ang lahat. Nabago ang ngiti niya. Pasensya. Isara? Lahat ng account, business, personal, investment, lahat. Umupo ng malalim si Chris sa leather chair niya. Miguel, 400 milyon, yan sa maraming accounts. Pwedeng tanungin kung bakit. Family reasons, sabi ko. Tiyo ni Carla ang nagtatrabaho rito. Ramon de la Cruz sa commercial lending. Nagbago agad ang ekspresyon ni Chris. Ah, sabi na nga ba, si Ramon ay kilala sa pagiging mahirap. Ininsulto niya ako sa family dinner. Ipinahiwatig na tanga at reckless ako dahil hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Sinabi na ang mga walang tamang education ay hindi nagtatayo ng legitimate wealth. Huminga ng malalim si Chris. Si Ramon de la Cruz ay lahat ng mali sa old school banking. Hinuhusgahan ng tao batay sa pedigree imbes na performance. Kalahati ng loan officers rito ay hindi siya matiis. Mabuti. Tapos na ako sa pagbibigay sa kanya ng satisfaction na nasa bangko niya ang pera ko. Masasaktan ng malaki ang numbers niya nito, babala ni Chris. Isa ka sa pinakamalaking individual accounts namin. Ang division ni Ramon ay nakakakuha ng credit sa overall deposits. Mabuti. Binuksan ni Chris ang accounts ko sa computer at nakita ko ang paglaki ng mata niya habang nag-scroll sa balances. Alam mo ba, hindi kita masisisi. Si Ramon ay matagal nang sumasakay sa reputasyon ng tatay niya. Siguro matututo siya ng humility nito. Habang inihahanda ni Chris ang withdrawal paperwork, dumaan si Ramon de la Cruz sa opisina. Sumulyap siya, nag-double take nang makita ako at bumalik. Miguel, ano ang ginagawa mo rito? Banking business, sabi ko ng cool. Hindi tumingin si Chris mula sa computer. Rine-restructure ni Mr. Santos ang accounts niya. Naglagay ng professional mask si Ramon. Kung may maitutulong ako, nandito kami para sa valued clients. Kahit wala kang traditional background na mayroon ang karamihan sa serious investors namin. Actually, sabi ko habang tumayo, isinasara ko ang accounts ko. Lahat. Tumawa si Ramon. Nakakatawa. Pero seryoso, ano ang dala mo? Seryoso ako. Bawat account sa Silangan National ay isinasara ngayon.
Namatay ang tawa niya. Hindi mo ibig sabihin yon. 400 milyon, Ramon. Bawat sentimo ay ililipat sa Bayan Community Bank bago matapos ang araw. Nawala ang kulay sa mukha niya. 400 milyon? May 400 milyon ka rito? I-print out ni Chris ang account summary at ibinigay kay Ramon. Platinum client si Mr. Santos sa loob ng 8 taon. Kabuang 10 milyon eksakto. Tinitigan ni Ramon ang papel na parang code. May mali ito. Walang mali, sabi ko. High school graduate lang na naging swerte, di ba? Yun ang sinabi mo. Ang mga katulad ko ay gumagawa ng questionable decisions at nawawala lahat kapag bumagsak ang market. Gumalaw ang panga ni Ramon, pero walang lumabas na tunog. Sa likod niya, napansin ko ang maliit na crowd na nabubuo. Iba pang bankers naaakit sa gulo. Isa ron si Gerardo de la Cruz mismo. Ano ang nangyayari rito? Tanong ni Gerardo. Puno ng executive presence ang pintuan. Dad, sabi ni Ramon ng mahina, ito ang asawa ni Carla. Sinusubukan niyang isara ang accounts niya. Sinusubukan? Itinaas ko ang kilay. Ginagawa ko. Chris, gaano katagal hanggang matapos ang transfers? 1 oras ko nang magagawa, sabi ni Chris, halatang enjoy. Bagamat dapat kong banggitin, Mr. Santos, na kaibigan ko ang CEO ng Bayan Community. Pwedeng tawagan ko para i-roll out nila ang red carpet. Gawin mo, sabi ko. Mas gusto ko ang banking sa institutions na humuhusga sa kliyente batay sa accounts, hindi sa diplomas. Nagiging lila ang mukha ni Gerardo. Bata, alam mo ba ang ginagawa mo? Ang pagsasara ng account na ganito kalaki ay malaking disruption. Oo. Oo, sir. Alam ko. Alam ko rin na ang anak mo ay ininsulto ang intelligence ko, tinanong ang business acumen ko, at ipinahiwatig na hindi ako karapat-dapat sa inyong institusyon. Kaya inaalis ko ang questionable 400 milyon ko sa iba. Ramon, sabi ni Gerardo ng mahina, nakamamatay ang kalmado. Totoo ba ito? Nag-dinner lang kami, Dad. Usapan lang. Sinabi mo sa kanya na hindi siya nagtayo ng legitimate wealth dahil kulang sa tamang education. Ang katahimikan ni Ramon ay sapat na sagot. Humarap si Gerardo sa akin at sa isang sandali ay nakita ko ang parang respeto sa mata niya. Mr. Santos, humihingi ako ng paumanhin sa pag-uugali ng anak ko. Minsan, nakakalimutan ni Ramon na ang yaman at karunungan ay maraming anyo. Pinahahalagahan ko, yan sir, pero tapos na ang damage. Wala akong interes na panatilihin ang pera ko sa lugar na patuloy na tinatanong ang character ko. Ibinigay ni Chris ang final paperwork. Tapos na, Miguel. Matatapos ang transfers sa loob ng 90 minuto. Inaasahan ka na ng Bayan Community. Inabot ko ang kamay niya. Salamat Chris, magaling ka sa lahat nito. Kung matalino ang ibang kliyente ni Ramon, sabi ni Chris, nang sapat lang para marinig ng lahat, susunod sila sa'yo. Dapat ang banking ay tungkol sa trust, hindi credentials. Lumakad ako palabas ng Marble Palace na mataas ang ulo. Iniiwan ang kwarto na puno ng bankers na nagkakagulo kung paano nila na ipaliwanag sa executives na nawala ang 400 million account. Sa likod ko, narinig ko ang tumataas na boses ni Gerardo. Nagpapaliwanag si Ramon at ang chaos ng consequences na humahabol sa arrogance. 3 beses akong tinawagan ni Carla bago ako makarating sa kotse. Hinayaan ko sa voicemail. Ano man ang sasabihin niya ay pwede nang maghintay hanggang matapos ko ang sinimulan. Tinrato ako ng Bayan Community Bank na parang royalty. Personal na hinandle ng CEO nila, si Jennifer Cruz, ang account setup at nagbigay ng terms na ginagawang mahalang rates ng Silangan National. Pagsapit ng 5:00 PM, nailipat ang bawat piso at may bagong banking relationship ako na built on mutual respect. Pag-uwi ko, naghihintay si Carla sa living room. Umiiyak siya, may smudge na maskara sa mata. Tinawagan ako ni Tio Ramon, sabi niya nang walang paunang salita. Gayon din si Lolo. Galit na galit sila. Nai-imagine ko. Miguel, inalis mo ang 400 milyon. 400 milyon. Alam mo ba ang gagawin nito sa quarterly numbers ni Ramon, sa bonus niya? Umupo ako sa harap niya. Carla, alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Ang sinabi nilang lahat? Pinahid niya ang mata. Sinabi nila na bastos ka,
na ininsulto mo ang hospitality nila. Ginugol nila ang buong gabi na pinaparamdam sa akin na inferior dahil pinili ko ang trabaho kaysa kolehiyo. Sinabi literally ng tiyumo na hindi ako nagtayo ng legitimate wealth. At nakatayo ka roon at walang sinabi dahil alam kong gagawin mo to. Sumagot siya. Alam kong hindi mo mapapalagpas. Bakit ko palalagpasin? Ininsulto nila ako sa harap ko. Tinanong ang intelligence at business ko. At ngayon galit ka dahil hindi ko sila pinapayagang makalusot. Pamilya ko sila at asawa mo ako. Tumayo ako tapos nasa usapan. Kapag napagdesisyonan mo na kung alin ang mas mahalaga, sabihin mo sa akin. Pumunta ako sa opisina at isinara ang pinto. Sa labas, narinig ko ang pag-iyak ni Carla, ang tawag niya sa nanay niya, ang pag-empeke niya ng bag at pag-alis. Dapat ay nakonsensya ako. Dapat ay may nararamdaman kaysa sa pagkawala ng bigat, pero wala. Sumabog ang kwento sa local business news sa loob ng 2 araw. Anonymous banking sources ang nag-leak na nawala sa Silangan National ang isa sa pinakamalaking individual accounts dahil sa internal conflicts. Hindi direktang binanggit ang pangalan ko, pero alam ng lahat sa banking circles. Nagsimulang tumunog ang telepono ko sa ibang bangko na nag-o-offer ng services, financial advisors na gustong pag-usapan ang portfolio diversification, at journalists na gustong ang full story. Tahimik na na-reassign si Ramon de la Cruz sa mas maliit na branch 2 linggo pagkatapos. Maagang nagretiro si Gerardo de la Cruz citing health reasons at lumipat si Carla sa bahay ng parents niya kung saan napapaligiran siya ng mga taong pinahahalagahan ang credentials kaysa character. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito tungkol sa pagtatanggol sa sarili, kahit na nagkakahalaga ng lahat, paki-like at i-share ang video na ito. Mag-comment sa baba tungkol sa oras na kailangan mong pumili sa pagiging tama at pagpapanatili ng kapayapaan. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang kwento tungkol sa mga taong ayaw mabawasan ng judgment ng iba. 3 buwan na mula sa withdrawal ng account at nakaupo ako sa opisina ko na nagre-review ng property reports nang tumunog ang telepono ko. Si Jennifer Cruz mula sa Bayan Community. Miguel. May interesting opportunity ako para sa'yo. Isa sa commercial clients namin ang nagbebenta ng mixed-use property sa downtown. Prime location, good cash flow, pero kailangan nila ng buyer na makakapagsara ng mabilis na may minimal contingencies. Magkano ang asking price? 250 milyon. Pero sa atin lang, tatanggapin nila ng 220 milyon para sa clean cash offer. Interesado ako. Ipadala mo ang details. Pagkatapos mag-hang up, sumandal ako sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Siguro, nasa bahay ng parents niya si Carla ngayon, nagdi-dinner sa linggo kasama ang mga De La Cruz, ipinapaliwanag sa lahat kung paano ko sinira ang reputasyon ng pamilya nila dahil sa wala. Nandoon din siguro ang tiyun niyang si Ramon. Bitter sa reassignment niya, sinisisi ako sa consequences na dala niya sa sarili. Pero narito ang hindi nila maiintindihan. Ang respeto ay hindi minamana sa family connections o binibili sa Ivy League degrees. Ito ay pinaglalaban sa pamamagitan ng pagtrato sa tao ng may dignidad, kahit ano pa ang background. Nabigo sila sa simple test na, yon, at ayaw kong magkunwari na okay lang para lang mapanatili ang kapayapaan sa mga taong hindi kailanman makikita ako bilang katumbas. Tumunog ang telepono ko sa information ng lawyer ni Carla. Gusto niyang i-finalize ang divorce ng mabilis, hatiin ang assets sa gitna, mag-move on. Bahagi ng akin ay malungkot sa paano natapos. Bahagi ng akin ay alam na matatapos ito sa ganitong paraan. Hindi ka makakapagtayo ng buhay sa taong mas mahalaga ang approval ng pamilya kaysa sa partnership niyo. Nag-text ako sa lawyer ko para mag-proceed sa terms ni Carla. Pwede niyang kunin ang bahay, kalahati ng liquid assets, ano man ang gusto niya. Muling itatayo ko tulad ng ginawa ko sa 19 na wala kundi determination at pagtanggi na hayaang limitahan ng limitations ng iba ang possibilities ko. Mukhang promising ang property na binanggit ni Jennifer sa documents na ipinadala niya. Magandang buto, solid tenants, at nasa gitna ng business district. Pwede kong isara ngayong buwan. Simula ng renovation sa Tagsibol
at ma-optimize ng buo sa tag-init. Hindi tumitigil ang pagbuo ng yaman dahil lang nasira ang personal life. Nang gabing yon, may unexpected call. Si Gerardo de la Cruz. "Mr. Santos," sabi niya, "iba ang boses mula sa imperious tone na naalala ko. Mas humble. May utang na, loob ako sa iyo ng paumanhin." "Hindi ko inaasahan yon, sir. Nag-isip ako ng trends buwan tungkol sa nangyari. Mali si Ramon sa pag-usap sa iyo ng ganoon. Gayon din ako. Hinusgahan kita batay sa credentials imbes na character. At yon ang failure namin, hindi mo. Pinahahalagahan ko na sinabi mo, yan." Huminga ng malalim si Gerardo. "Itinayo ko ang career ko na naniniwala na ang education ang tanging landas sa tagumpay. Gumugol ng 40 taon sa pag-promote ng tao batay sa pinag-aralan imbes sa magagawa nila. Pinatunayan mo na mali ako at imbes na tanggapin yon, doblehin ko pa ang prejudice ko. Paumanhin. Nag-usap kami ng 20 minuto pa. Sinabi niya sa akin tungkol sa sariling tatay niya, factory worker, na hindi nakatapos ng high school pero nagtayo ng comfortable life sa hard work at smart decisions. Kung paano ginugol ni Gerardo ang buhay niya sa pagiging iba sa tatay niya para lang ma-realize na nawala niya ang mahalagang bagay sa proseso. "Minsan, pinag-uusapan ka ni Carla," sabi ni Gerardo sa wakas. "Namimiss ka niya. Nagsisisi siya sa paano natapos. Ginawa niya ang choice niya." Sabi ko, "Pinili niya ang approval ninyo kaysa sa marriage namin." "Siguro. O siguro natakot lang siya. Natakot na kung ipagtatanggol ka niya, tatanggihan namin siya tulad ng pagtanggi namin sa'yo. Pinag-isipan ko yon sandali. Sa anumang paraan, pareho ang resulta." "Tama ka," sabi ni Gerardo. "Siguro tinawagan kita partly para mag-apologize at partly para tingnan kung may chance na mag-reconcile. Miserable si Carla nang wala ka. Ano naman kayo?" tanong ko. "Susuportahan mo ba ang reconciliation na yon o isa lang ulit na Sunday dinner kung saan nagkukunwaring nagkakasundo habang lihim na naniniwala na mas mababa ako sa kanila?" Matagal na katahimikan si Gerardo. Gusto kong sabihin na lubos na akong nagbago, na hindi na ako nagmamalasakit sa credentials o pedigree, pero matigas ang dating habits, Mr. Santos. Ang maipapangako ko ay hindi na kita duduwahin muli, at ni Ramon kung alam niya ang mabuti para sa kanya. Pinag-isipan ko si Carla, ang good times namin noon. Ang judgment ng pamilya niya ang nag-infect sa relationship namin. Kung pwede pa bang mabuhay ang pag-ibig sa lupa na nalason ng conditional acceptance. Pinahahalagahan ko ang tawag, sir. Pero sa tingin ko lampas na kami ni Carla sa punto ng pag-aayos. Kailangan niya ng taong maipagmamalaki ng pamilya niya nang walang reservation. At kailangan ko ng taong hindi mangangailangan ng permission ng pamilya para tumayo sa tabi ko. "Naiintindihan ko," sabi ni Gerardo. "At para sa sulit, 2 beses kang lalaki kaysa sa naisip ko noong una tayong magkita." Pagkatapos mag-hang up, umupo ako sa katahimikan ng opisina ko, nag-iisip tungkol sa mga landas na hindi tinahak at mga tulay na sinunog sa likod ko. Nag-text si Sarah, ang accountant ko, tungkol sa bagong property. Maganda ang numbers. Malakas na cash flow, minimal deferred maintenance. Inirerekomenda niyang magpatuloy. Nag-text ako ng approval. "Isara natin ngayong buwan." Dahil yun ang ginagawa ko. Nagmo-move forward, nagtatayo ng bagay, lumilikha ng value kung saan nakikita ng iba na hadlang. Yun ang ginawa ko mula 19 na wala kundi ambition at pagtanggi, na hayaang define ng expectations ng iba ang limits ko. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa fully renovated, mixed-use property. Pinapakita sa potential retail tenants ang upgraded spaces. Maganda na ang building ngayon, lahat exposed brick at modern fixtures. Pinaparangalan ng history habang yumayakap sa future. Medyo katulad ko siguro, tumunog ang telepono ko. Unknown number. Halos hindi ko sagutin, pero may humila sa akin na sagutin. "Miguel, si Carla ito." Mahina at uncertain ang boses niya. "Kamusta, Carla? Narinig ko tungkol sa property sa downtown." "Maganda. Naglakad ako doon kahapon. Salamat." Humaba ang katahimikan sa pagitan namin, puno ng lahat ng hindi nasabi sa marriage namin. Sa wakas, nagsalita siya. "Mali ako sa lahat. Dapat tumayo ako para sa'yo ng gabing yon. Dapat sinabi ko sa kanila na tumigil.
Dapat naging asawa ako imbes na pamangkin nila. Oo, sabi ko ng simple. Dapat. May chance ba? Tumigil siya. Nagsimula ulit. May posibilidad ba na subukan ulit natin? Marami akong natutunan tungkol sa sarili ko nitong mga buwan, tungkol sa gusto ko, sa gusto kong maging. Tumingin ako sa kalye sa baba, nanonood sa mga tao na nagpapatuloy sa buhay, dala ang sariling kwento ng tagumpay at kabiguan, pag-ibig at pagkawala. Carla, sabi ko ng mahinahon, sa tingin ko hindi na tayo makakabalik. Sobrang damage, sobrang distrust. Pinili mo ang opinyon ng pamilya mo kaysa sa partnership natin. At hindi ko kayang magtayo ng buhay na nagtataka kung gagawin mo ulit yun sa susunod. Naiintindihan ko. Umiiyak na siya ngayon. Kailangan ko lang malaman mo na sorry ako, na tama ka at mali ako. At magsisisi ako sa choice na yon habang buhay. Pagkatapos mag-hang up, tumayo ako sa renovated building ko na napapaligiran ng ebidensya ng posibleng mangyari kapag tumanggi kang tanggapin ang limitations ng iba. 340 milyon na ang halaga ng property ngayon. Lampas na sa 2.8 billion ang portfolio ko. At ginawa ko lahat, yun ng walang kolehiyo degree, walang tamang connections, walang iba kundi determination at willingness na patunayan ang mga tao sa results imbes na credentials. Yun ang tungkol sa pagbuo ng yaman sa mahirap na paraan. Hindi lang pera ang nabubuo mo. Binubuo mo ang character, confidence, at unshakable knowledge na ang worth mo ay hindi tinutukoy ng approval ng iba. Ang mga De La Cruz ang nagturo sa akin ng lesson na yon, bagamat hindi sa paraang inaasahan nila. Si Ramon De La Cruz ay nagtatrabaho pa rin sa suburban branch ng Silangan Nasyonal. Si Gerardo De La Cruz ay naglalaro ng golf at dumadalo sa board meetings. Si Carla ay nagpapatakbo ng event planning business niya. At ako ay patuloy na nagtatayo, lumalaki, patuloy na pinapatunayan araw-araw na ang tagumpay ay hindi nangangailangan ng permission mula sa mga taong nagkakamali ng credentials sa competence. Tumunog ang telepono ko sa text mula kay Jennifer Cruz. Isa pang property opportunity. Mas malaki pa ito kaysa sa huli. Agad akong sumagot. Ipadala ang details dahil yon ang ako, ang high school graduate na tumanggi mag-sorry sa pagpili ng trabaho kaysa paaralan. Action over theory. Results over credentials. Ang lalaking lumakad palayo sa 400 milyon na banking relationships imbes na tanggapin ang disrespect. Ang asawang pinili ang self-respect kaysa marriage nang hindi magawa ng asawa niya ang pareho. At kung may isang bagay na natutunan ko sa lahat nito, yun ay ang pinakamahalagang mawala ay hindi pera. Hindi properties o portfolios o business relationships. Ito ay ang dignidad mo, ang sense of self-worth mo, ang willingness mong tumayo at sabihing hindi kapag sinusubukang gawing mas mababa ka ng mga tao kaysa sa tunay mong halaga. Tinanggihan kong mawala yon kahit nagkakahalaga ng marriage ko. Kahit nagdulot ng chaos sa pamilya ni Carla. Kahit sinabi ng lahat na dapat tumahimik na lang ako at sumunod. May mga bagay na mas mahalaga kaysa kapayapaan. May mga laban na sulit kahit mawala ang lahat ng iba. At may mga taong kailangang matuto na ang judgment ay may consequences. Ang mga De La Cruz ay natuto ng lesson na yon sa mahal na paraan, 400 milyon mahal. At gagawin ko ulit ng walang pag-aalinlangan.